I-present yung yung auditor ng COA. Ah, yun ang testigo, ang galing. Ang galing mga kabunyog. Alam nyo, itong mga testigo ng prosecution mula pa nung unang araw ng impeachment trial, magagaling, magagaling. Hindi madaling sindakin. Talagang consistent sila sa mga sinasabi nila. Bakit consistent sila sa sinasabi nila? Eh kasi hindi naman sila nagsisinungaling eh. Ha? Hindi naman sila nagsisinungaling. Saka kung ano lang talaga yung kung ano lang yung expertise nila na kaya sila isinalang bilang testigo, yun lang naman ang sinasabi nila. Ha? Katulad nung last week, isinalang last week yung Land Bank, yung mga dating branch managers ng Land Bank. Eh nung tinanong sila, illegal ba yung mga pag-withdraw ng mga pera ng mga tauhan ni Sara? Ay sabi ng mga nasa Land Bank, hindi naman illegal yun. Pero unusual. Kasi noon lang kami nakaranas na nagwi-withdraw ng ganun kalalaki. Tapos cash pa. O, di ba? O ngayon, sabi natin, yung tungkol sa illegal na paggastos ng confidential funds ni Sara, sa susunod na yan. Ngayon na nga, yung testigo na ngayon ang nagpatunay, yung auditor ng COA, si Attorney Wamil, ang nagpatunay na maraming mga illegal na paggastos, irregular, disallowed, Kaya ngayon mga kabunyog, itong si Attorney Wamil ay auditor ng COA. 11 years na siyang auditor ng COA at talagang siya yung naka-assign pagdating sa Intelligence and Confidential Funds, ICFAO. Ang COA kasi mayroong auditor sa national office, mayroon silang auditor na ang trabaho lang talaga i-audit yung mga intelligence and confidential funds. Kasi maraming mga ahensya ng gobyerno ang may intelligence and confidential funds. Halimbawa, ang Department of National Defense, ang PNP, may intelligence and confidential funds yan. Ang Office of the President, may confidential funds yan, saka intelligence funds. Ngayon, ang auditor na nakatoka para i-audit yan ay yung tinatawag na ICFAO, Intelligence and Confidential Funds Auditor's Office. Ngayon, itong si Attorney Wamil, 11 years siya nasa COA, siya yung na-assign bilang auditor pag mga confidential funds ang pinag-uusapan. Kaya siya yung sinala. Ang galing ng testimonya ni Attorney Wamil, CPA lawyer. O ngayon, nang isinalang siya ni Attorney Kapunan, ang una munang mga tanong sa kanya, ano ba ang guidelines ng COA pagdating sa confidential at intelligence funds? Ngayon, may pinag-usapan silang JC, yung Joint Circular. Anong taon ba yon? JC na yon? 2015 yata yon. O, sabi ni Attorney Wamil, yan yung ginagamit na guidelines o rules ng COA pagdating sa confidential funds. O, ang una kanina tinanong ni Attorney Kapunan, ano ba? Para saan ba ang confidential funds? Ano ang mga pwedeng pagkagastusan? Inisa-isa yun. Inisa-isa yun. Ano naman ang mga hindi pwedeng gamitin ang confidential funds? Inisa-isa na naman yun. So, paano mo ililiquidate ang confidential funds? Mayroon na naman doon sa rules. Okay, pagkatapos ma-establish yun, pinag-usapan na ngayon yung paggastos ni Sara ng confidential funds noong 2022 at 2023. Lumalabas na ngayon na yung mga paggastos ni Sara ng confidential funds hindi naaayon o compliant doon sa joint circular. Hindi naaayon. Bakit? Bakit hindi naaayon? Sabi ni Attorney Wamil, ay malinaw naman yung nakalagay sa guidelines kung saan pwedeng gastusin. Hindi yun nasunod. Pangalawa, yung mga liquidation, hindi rin nasunod yun. Sa madaling sabi, yung naging paggastos ng Office of the Vice President sa DepEd, hindi tama. Yung liquidation, hindi rin tama. O yun. Kaya mga illegal yung naging paggastos ni Sara. Naging irregular, mga irregular. Kahit yung liquidation, marami ring illegal sa mga hindi compliant doon sa Joint Circular number 2015. O ngayon, itong si Attorney Wamil, magaling talaga. Relax na relax mga kabunyog. Relax na relax. Alam nyo, itong mga testigo ng prosecution mula pa sa day one, makikita mo, relax sila eh. Saka talagang expert sila doon sa bagay na tinitestiguhan nila. Ay di ba nung unang araw pa lang, yung NBI. Yung NBI, magaling din yon.
yung nag-authenticate ng video nung pagbabanta ni Sara. Tapos sinalang din yung pangalawang NBI na naman. Ang panghuling isinalang si Director Matibag mismo, ang galing din. Pagkatapos last week yung dalawang dating branch managers ng Land Bank, ang galing din. Ngayon na naman, ito na naman, ang galing din ito ni Attorney Wamil. Bibilib ka talaga sa kanya. Saka hindi siya mga kabunyog. Hindi naman siya tinuturuan kung anong sasabihin. Kung ano talaga yung alam niya na tama, dapat, sabi niya, kung nakalagay sa joint circular taong 2015 yan, napakaganda nung mga sinabi ni Attorney Wamil yung COA auditor. Nagtataka nga ako, bakit naman kini-question ni Attorney Puwa yung defense team ni Sara? Tinanong, objection. Dapat daw i-strike yung mga sagot ni Attorney Wamil, yung COA auditor, kasi daw hindi daw siya competent para sagutin. Incompetent daw bilang testigo itong si Attorney Wamil. Natatawa naman ako doon kay Puwa, yung abogado ni Sara. Questionin mo yung competence. Questionin mo yung competence ng witness. Ang galing-galing nga. Di ba, mga kabunyog? Sa totoo lang, napakagaling nung witness. Siya talaga yung nagpaliwanag. Simple lang naman ang pinag-usapan. Ang pinag-usapan, ano ba ang nakalagay sa joint circular? Bakit joint? Kasi pag sinabi mong joint, hindi lang yan circular ng COA. Parang iba-ibang ahensya ng gobyerno naglabas ng joint circular. Ano yung joint circular na yon? JC ang tawag. Yung mga ahensya ng gobyerno na involved sa confidential at intelligence funds, ano yon? Siyempre, COA. Pangalawa, DBM, kasi yun yung nagre-release ng pondo. Pangatlo, DILG, kasi mayroong mga confidential funds ang DILG. Pangapat, DND, Department of National Defense, yun, mayroon din yun. Office of the President, yun. Yung mga ahensya ng gobyerno na kadalasang mayroong confidential funds, nag-meeting sila, tapos nag-agree sila sa guidelines kung paano gagastusin ang confidential at intelligence funds. Ang usapan kasi dyan, mga kabunyog, saan ba pwedeng gamitin ang confidential funds? Kasi pag ginamit mo yung confidential funds sa hindi dapat, disallowed yun. Ang termino ng COA doon at ang termino sa aming mga abogado, disallowed. Ibig sabihin, ginastos mo yung confidential funds sa hindi dapat pagkagastusan. Ginastos sa mga medical supplies. Pinambili ng mga chairs, tables. Bawal yun kasi disallowed yun. Yun ang ibig sabihin ng disallowed. Di ba? Kaya ang ginawa ni Attorney Wamil, siya yung mga kabunyog, ang COA, ang auditor ng COA, marami silang may auditor sa DNR, may auditor yan sa DPWH, may auditor ang COA sa Office of the President. Bawat ahensya ng gobyerno, bawat opisina ng gobyerno, may auditor ang COA diyan na naka-assign. Ngayon, itong si Attorney Wamil, CPA lawyer, naka-assign siya doon sa intelligence and confidential funds. Ibig sabihin, yung mga opisina ng gobyerno, tulad ng Office of the President, DILG, DND, na gumagastos ng confidential funds, siya ang nag-audit noon. Kumbaga, specialized siya doon sa ganun. Kaya nagtataka ako doon kay Attorney Michael Puwa, yung abogado ni Sara. Bakit kinu-question ang competence ni Attorney Wamil? Questionin mo ang competence. Yun na nga ang trabaho niya . Siya ang nakatutok doon pagdating sa confidential at intelligence funds. At lininaw niya saan ang pwedeng gastusan ng confidential funds based doon sa joint circular. At ano ang allowable na expenses na chargeable sa confidential funds. Ano naman ang disallowable? Ibig sabihin, pag ginamit mo yan sa ganito, hindi pwede yan. Kaya ang nangyari kay Sara Duterte, ang dami niyang disallowances. Kasi ginastos niya yung confidential funds sa hindi dapat. Aside dyan, ang liquidation ng confidential funds, may mga supporting documents. Walang supporting documents. Kaya ito mga kabunyog, mga kabayan. Kaya marami talagang irregularities at mga illegal na nagawa ang Office of the Vice President at saka yung DepEd pagdating sa confidential funds. Yun ang testimonya ni Attorney Wamil. Ang galing, mga kabunyog. Bilib talaga ako. Napaka-relax niya.
Bakit siya relax? Eh kasi hindi naman siya tinuruan magsinungaling. Ang mahirap kasi sa testigo pag magsisinungaling ka, yun ang mahirap. Oh, pero ito hindi naman siya nagsisinungaling, 'di ba? Sinasabi niya lang yung totoo, yung alam niya.